So mga tol, kakatapos nga lang po ng laban ni Jake Paul kontra sa kapwa Amerikano na si Andre August na ginanap sa Orlando, Florida, USA sa isang 8-rounders bout sa Cruiserweight Division. Panalo po si Jake Paul mga tol, bayan knockout sa round 1. Hindi kinaya ni Andre August ang lakas ni Jake Paul. Dahil dyan mga tol, ito na ang pang-8 panalo ni Jake Paul sa professional boxing career niya. May bagong record na 8 wins and only 1 loss. Bumagsak naman ang record ni Andre August sa 10 wins, 2 losses and 1 draw. Dahil tapos na ang laban ni Jake Paul mga tol, tutungo naman po tayo sa bigating laban bukas. Nagaganapin naman sa Glendale, Arizona, USA para sa unification ng mga titulo sa flyweight division. Maglalaban nga po ang mga kampiyon na si British Sunny Edwards na may hawak ng IBF flyweight belt kontra kay American Jesse Bam Rodriguez na may hawak naman ng WBO flyweight world title. Sa weigh-in nga po nila kanina mga tol, pareha silang tumimbang na 111.6 pounds, pasok sa weight limit ng 112 pounds or flyweight division. Abangan natin mga tol, bukas na po ang laban na yan. Sa kabilang banda naman mga tol, 10 araw na nga lang po, magaganap na din ang pinakahihintay ng mga Pinoy fight fans, ang laban sa pagitan ng kababayan natin na si 2 Division at current unified WBA at IBF Super Bantamweight World Champion Marlon Tapales versus 4 Division and current unified WBC at WBO Super Bantamweight World Champion Japanese The Monster na Oya Inoue. Nagaganapin sa Tokyo, Japan. Nagsagawa na nga po ng open workout si Inoue habang nakapalibot sa kanya ang mga media. Kapansin-pansin din mga tol ang black eye ni Inoue habang ine-interview siya. Mukhang nadali si Inoue ng solid pansa mata sa sparring nito. Paliwanag nga po ni Inoue dyan mga tol, sobrang motivated daw siya sa labang kay Tapales. Hindi daw siya nagpapabaya, naniniwala din daw siya sa sarili niya. Sa usapin namang knockout, gagawin daw niya yan sa itaas ng ring. Isang bagay lang umano ang iniisip niya, tiyakin daw ang panalo. Ang isa lang umano sa kinakatakot niya mga tol, yung mga tao daw sa paligid niya na iniisip daw na easy fight lang daw itong si Tapales para sa kanya. Pero mukhang hindi nagpapakumpiyansa itong si Inoue dahil kakaibang training po ang ginagawa nila ngayon at mga adjustment. Pinagmalaki din ni Inoue mga tol ang 4 na ka-sparring partner niya na yung iba nagmula pa sa Mexico. Magagaling daw sila lahat, marami daw siyang natutunan dahil iba-iba daw ang estilo ng sparmate niya. Pagbubunyag naman ni Inoue mga tol, feeling daw niya natatakot pa din daw siya na nagkaroon ng chance si Tapales na labanan siya. So parang hindi nga po akalain ni Inoue dyan na si Tapales ang makakalaban niya. Noon lang kasi niya nakilala at napag-aralan itong si Tapales noong manalo ito kay Murodjon Akhmadaliev. Kaya ika niya mga tol, nag-iingat daw siya. Paliwanag naman ng tatay ni Naoya Inoue na si Shingo Inoue. Sinisigurado daw nila na maganda ang training ni Naoya Inoue. Nakipag-deal pa daw siya sa 4 na fighters na sparmate ni Inoue. Iba't ibang estilo para mas lalong maging confident ang anak niya. Banat din Naoya Inoue, mas maganda daw ngayon ang shape niya kaysa noong huling laban niya kay Stephen Fulton. So ibig sabihin siguro ni Inoue mga tol, kung na-knockout niya si Fulton sa round 8, mukhang mas maagang ina-knockout ni Inoue si Tapales. Pero syempre, hindi rin papakumpiyansa itong si Inoue dahil iba din itong si Tapales kaysa kay Fulton. Kung si Fulton, takot bumato ng suntok. Pero pagdating kay Tapales, mukhang makikipagpalitan ito kay Naoya Inoue. Sinabi na din kasi noon ni Tapales mga tol na parang gera ang pupuntahan niya sa laban.